mga ka-eksena, ito nga pag-usapan natin talaga tong kahindutan ni Libiste na di ko maintindihan, ba't nanalong congressman yan? Alam mo yun, ba't nasa gantong posisyon? Tapos hindi yata alam yung sinasabi. Paano nagkaroon ng de facto martial law sa bansa? Bobo ka ba? Boom! Nagtatanong lang ho. Siguro, baka sabihin nyo tanong lang naman, di ba kayo bobo? O bobo kayo? Tanong lang. Boom! Ikaw, Derek, o ba sinabi ko matalino ako? Okay na lang magsabi. Pero, ganun pa man mga ka-eksena, grabe, 1 plus 1 lang ang daling intindihin. Paano nagkaroon ng de facto martial law sa bansa? Punyeta talaga, oh. Tignan nyo na lang maigi yung mga DD shit, DDS trolls, DDS supporters, DDS na mga mga personalidad. 'Di ba? Oh. Ito naman si Aaron Villarreal Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pat magpapakineme-eme pa. Rerekta tayo dyan sa pag-uusapan natin at sesegue lang. Akala ko ba hindi na sesegue lang tayo kay Sara. Boom! Nakita nyo naman siguro mga ka-eksena yung in-upload ko sa Facebook page. Alam nyo, in-upload ko talaga yun para mas lalong makita ng mga kababayan natin. Kaya ako i-share nyo mga ka-eksena yung tungkol sa pupo. Diba? Ang sama ng ugali talaga nitong Vice President na to. Demonyo na. Grabe. Oo, hindi mo na maintindihan talaga. Ang lala na talaga nila to the higher level, to the maximum velocity of the nucleus and equilibrium of the capacity of the... Yes. Diba? O, ka na. Simulan na agad natin mga ka-eksena. Ano pang hinihintay nyo? Huwag kalimutan mag-like at mag-share at syempre mag-type action at simulan na natin to. Di muna tayo mag-shoutout. Direkta na ako. Dahil yung oras natin medyo kapos. In a 1, in a 2, in a 1, 2, 3, let's go! Sabayan na yan. Kahit may kasabay tayo, laban yan. Dali! Basta shoutout sa inyong lahat, sa ating mga moderators, Kabugera, Eksenadora, Spice Girls at sa lahat. Shoutout po sa inyong lahat, mga ka-eksena, mga kaibigan. Nagmamadali lang tayo kaya bago pa magwala ng husto si Siopaw, makapag-live tayo. Unahin na muna natin tong hindot na si BP Sara. Oo. Unahin natin. Sige nga, Drek. Yan. Boom! Wag naman. Ano wag naman? Ba't hindi pwede pag-usapan? O, game. So, mga ka-eksena, in one word, what can you say about the Vice President at this moment, at this situation, and at this video? Ano ang inyong masasabi sa isang salita lang? Paano nyo i-describe o masasabi nyo sa kanya sa mga puntong to? 1, 2, 3. Please, pa-comment. Thank you. At para mabasa ng ating ibang mga kababayan, i-comment nyo na lang iyan, impacta. Derek, napaka-iksi lang naman yung video na ni Sara. Anong reaction mo dyan? Anong meron dyan? Alam nyo mga ka-eksena, dito, muli na naman, syempre, pinatunayan ni Sara Duterte ang pagiging demonyo. Diba? Pinatunayan na naman ni Sara Duterte na talagang ugali niya, demonyo, masama. Boom! Bakit ikaw, Derek? Di ka ba nagmumura? Hindi ka ba nag-ano? Ba't sinabi ko bang hindi? Pero, first and foremost, mga ka-eksena, sino ba siya at ano ba siya sa bansa? 'Di ba? Okay lang sana kung vlogger lang 'yan na poverty corn. Okay lang sana kung tambay lang 'yan na nagba-vlog at gusto magpapansin sa social media. 'Di ba? Maintindihan mo pa eh. Pero dito kasi pinairal ni Sara ang kaeng-engan niya at kahinaan ng utak. Bakit to kanyo? 'Di ba?
Yung ginawa niyang vlog na yan is pagpapakita para sumagot sa mga halimbawang galit siya sa mga taong ginawa niya yan at kumbaga ayan ay para sa mga may ayaw sa kanya, 'di ba? Pero kahit pa ang tanga naman. 'Di ba? Kahit pa. Bakit? Siya nga yung isa o sumusunod sa pinakamataas na posisyon sa bansa sa Pilipinas. 'Di ba? Yung ngang mga politiko o yan ngang mga mayor, governor, senator, kapitan, 'di ba? Lahat ng mga nasa government official ay dapat nagpapakita ng magandang asal, ugali. Punyeta, impacta oh. 'Di ba? Yun na nga lang pagmumura niya kay Pangulong Bongbong Marcos, X na tsaka impeachable na Pero dito, walang impeachable, kaya lang, yung pagkatao niya mga kaiksena. 'Di ba? Yung kanyang ugali. Yan ba? Tas sasabihin ng mga DD shit, napakasimple ng BP namin. Ano simple? Live. Nagsasalita ng pupo. Nagpakita pa ng picture o video, bastos talaga Tapos sasabihin nyo, mabuting tao. Tae. Pasintabi po sa mga kumakain, okay? Yan, naisip ba ni Sarah yon na baka mamaya kumakain yung mga tag dito, kanyang mga subscriber, follower o kayang mga supporter kumakain, 'di ba? May bata, may matanda. Anong sinabi niya? Walang pakialam. 'Di ba? Oh. Naisip niya ba 'yon? Kaya nga sabi ko sa post ko, hindi talaga tayo magtataka. Kasi ang pinapakain nung pinakaamo niya o ng amo nila o ni Sara ng mga Duterte, tae. Kaya tae din ng kinakain ng mga DD shit. Hindi naman para sa mga anti-Duterte to o para sa mga galit sa kanya Kung hindi para mismo sa mga DDS yung ginawa ni Sara, 'di ba? Una, pinahiya niya yung sarili niya, pinahiya niya yung posisyon niya, pinahiya niya sa buong mundo yung kanyang ginagawa, 'di ba? Sarili niya na mismo nakaano rito Dapat dito may ethics complaint tong hayop na Vice President. Demonyo ka, demonyo. Tang inumin mo, Sara, demonyo ka, hindi ka talaga magandang halimbawa. Ba't ikaw direct? Ba't sinabi ko bang maganda akong halimbawa? 'Di ba? Oh. Tae in, tae out. Ngayon, salamat at sinabi mo yan, Addictus Rex. Ngayon, ibalik natin yung sinasabi ni Sara Duterte kay Atty. Claire na yung trash in, trash out daw. Sino nga yun? Mas malala ka. 'Di ba? Kain tae ka Ito si Sara. Play natin mga kaiksena. Isipin nyo At may nakita akong post. Kumakain si Sara sa dahig ng ice cream. Ang post ng mga DD shit. Ang simple talaga ni BP. Kumakain ng ice cream. Tanga! Ano kinasimple niyan? Ang bobo nyo talaga. Biruin nyo, nasa dahig na naman yung hayop na Vice President na yan. Gastos ang pera ng taong bayan. Direk, sa kanya daw pamasahe. Sino niloko nyo? Diba? Ganon sila kabobo. Diba? Ganon sila kabobo. Paano naging simple? Ginagago nga kayo mga DD shit, diba? Sipin nyo, pera ng taong bayan, naglalakwatsa lang, diba Ma'am Trish Hellman? Talaga nakakapiko ng kabobohan Diba? Tapos proud pa kayo na paano naging simple yung gastos niyan, milyon-milyon papunta sa pabalik-balik diyan sa bansa na yan? Simple dahil kumain ng ice cream. Tang inumin nyo. Yan ang gusto yung maging presidente. Wow. Ito nga bunganga niyan, lumalabas sa bunganga tae. O ito, pakinggan nyo. Pasintabi po sa mga kumakain. Because open na yung talent. But a lot of Filipinos are already saying, ma'am, na... Uy, kadot lang. Pakita lang na ako sa inyo, no? Kaya lang. Pagpabalian na, ma'am, nasa... Can I just say, speaking of shit... See, mga kaiksena? Tapos, magpapakitang gilas na may malapit sa bata,
Tapos maririnig ng bata yung bunganga mo, may ganyan. Si Pangulong Bongbong Marcos, narinig mo ba nagmura? Si Pangulong Bongbong Marcos, narinig mo ba na magsabi ng mga ganyan lengguwahe? Walay, te. Ikaw, Vice President ka pa lang, ang bunganga mo, tae, basura. Nakuha nyo, di ba? Ang layo talaga eh, no? Pag ang isang tao talaga, professional at may puso, di ba? Ito, walang puso ito, demonyo nga yan eh. So, can I say shit? Live yan mga kaiksena. Live. 'Di ba? Oh, narinig ng maraming tao. Kung alam nyo kung ako sa totoo lang, kung ako, kunyari DDS pa ako, tapos marinig ko to, turn off talaga mga kaiksena. Turn off yan. 'Di ba? Turn off. Pero siya hindi niya inisip. Bakit? May sayad eh. May sayad yung sapatos, nakaan sa lupa. Munti ka na makaapak ng pupo. Oh. Muna shit. Pasintabi po. 'Di ba? Para ipakita mo pa yung pupo na yan, abnormal ka diyan. Hindi na normal na gawain ng tao 'yan. Ang gumagawa lang mga eksena ng mga ganyan, papakita mo pa yung ganyan. 'Di ba? Mga loko-loko lang. Kung professional ka at matinong tao ka, nagsalita ka na in words, nagpakita ka pa na mismong pupo. Alan Diyo talaga. Matindi, no? Ang lupit, ang tindi. Tignan mo, ang saya niya pa. Diba? Tapos kapag ka na-criticize na talaga yan, tapos nag-trending yung ginawa niya na yan, magpapaawa na naman yan. Magpapaawa na naman. Akin na nga yung utak mo, magfa-vulcanize tayo. Oh. May mga taong Oh, inulit niya pa, 'di ba? So hindi to nagkataon lang, talagang sinadya. Yan. Very classy ang dating, ano? shit sila. Oh, 'di ba? Kayo, paparinig niyo sa mga anak niyo 'yan, yung ganyan. 'Di ba? Yan malapit sa mga bata, tas ganyan ang bunganga. Kung ako magulang nito, pinagmumug ko to ng blade. Boom! Umugi mo! Kung ayaw niyang mumugin, papalamas ko sa kanya yun, lalamasin ko. Direk, paano yung kamay mo? Nakapang meral ko ako na lineman na gloves, tsaka ako ilalamas ang huso. Pag hindi nagkapareha sila ni Ngongo. Boom! Sino yung direk? Yung vlogger nilang Ngongo, yung biyak. Ay, mauna tayo, mausama natin si Mimi Sana. Ayop na yan. Masaya siya mga kaiksena, oh. Kitang-kita sa mukha niya na happy talaga siya na ginawa niya at sinabi niya yon. Yan ang Vice President talaga. Kadiri. Nakakasuka. Oh? Oh, tapos yung DDS na kasama niya, masaya pa. Hindi na sila nakakaunawa kung tama pa ba yung ginagawa nila, tama pa ba yung ginagawa nung kanilang sinasamba, 'di ba? Hindi na sila marunong mag-isip kung tama pa ba. Paano kasi may mga tama na. Boom. 'Di ba? Uy, Alvin, makatamak kang tae din na. Okay lang unta. Kung katong mga tao nga tae ang imong matamakan. Bastos. Ina mo. Boom. So, yan lang tayo mga eksena. Diyan lang tayo, diyan lang. So, pinakita ko lang sa inyo na kung ano talaga yung lumalabas sa bunganga o ginagawa ng idol nila, siya din ginagawa ng mga kulto nila. At syempre, sanay talagang kumain ng tae yung mga didilis, didishit supporters, trolls dahil sa kanilang amo. Dahil yun lang naman pinapakain sa kanila eh, di ba? Puro tae.
Oli ka na. Punta na natin si Libiste. Type action, dali. Okay, ito na. So, puntahan muna natin tong gunggong na to. Okay. Diyos ko. May paganto-ganto pa. Iyakin naman. Mami! Akin na nga yung utok mo, magpa-vulcanize tayo. Diba? Sige, pakinggan natin ng kapiranggot yan. Kung ang pinaglalaban itong impacto na to. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Lasing ba to? Ay, Ma'am Teresa Elman, good evening. Kamusta na po ang health? Kamusta na? Okay na ba? Ano ba to? May maintenance ba to? Direct bata pa, maintenance. Hindi, ibig sabihin baka kasi merong iniinom to eh. Parang nakalimutan pa inumin yata tong hunghang na to. Diba? Oo. Diba? Try natin. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Hindi man deklarado pero nararamdaman. Paano mo nga nasabi na merong de facto martial law? Wait lang. Ano ba to? May nagko-comment pa. Wait lang nga. Babawasan ko nga itong nakikita sa screen. Dilitan na lang natin. Yan. Yan. Para kunyari 1 by 1 picture. Game. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan. Loko-loko! Anong marami ang tahimik dahil sa takot makasuhan? Diyos mio, marimar naman talaga, oh. Direk, sumagot ka na. Mamaya. Pagsalitain muna natin siya. Baka umiyak. Dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Risk na to, oh. Iwi nyo na nga to. Kung ano-ano na yung pinagsasabi nito, grabe. Wala yata sa tamang katinoan talaga tong taon to, mga kaiksena. Tuloy mo pa. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kinakwestiyon. Kasama Batas na inaaprobahan, hindi kini-question. At mga budget na inaaprobahan. Saan? Di ba congressman ka? Di ba maraming congressman dyan sa house? At nanay mo? Tapos senador? Di ba? Bakit ang bato mo sa presidente kagad? Hindi mo muna tanongin yung mga kabaro mo, kabaro ng nanay mo, di ba? May kanya-kanya kayong kapangyarihan, di ba? Sino ba dapat presidente ba gumagawa nun? Sino ba gumagawa ng batas? Si Pangulong Bongbong Marcos ba? Baka ako. Boom! Di ba? Ay, nako. dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Bakit hindi mo tanongin yung SMNI? Hindi mo tanongin yung mga bayaderos? Hindi mo tanongin yung nagkakabukingan na dyan sa mga DD shit vloggers, sa mga ginagawang pagbabayad at mga tinakbo pang bayad ng mga kapwa vloggers. Di ba? Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ulul. Ito. Bago ko ituloy. So, ang nangyayari daw ngayon, mga kaiksena, parang martial law nung araw na kung saan, sobrang higpit.
At ang mga kritiko ay kinakasuhan, pinapatahimik daw. Talaga ba? Boom! Bigay natin dito sa balitang to. Wait lang. Nasaan na ba yan? Wait lang ha. Alisin ko muna to. Dito tayo sa isang video. Wait lang. Naka-ready na yan. Ito. Yan. Ay, wala. Yan. Sa ilalim umano ng de facto martial law ang Pilipinas ngayon. Ayon yan kay Batangas Congressman Leandro Leviste. Kinakasuhan daw kasi ang mga kritiko ng administrasyon habang hinahayaan lang ang mga kaalyado nito. Alamin natin ang reaksyon dyan sa Malacanang mula sa frontline ng balitang yan. Si Maricel Halili, ano ba ang sinabi ng palasyo tungkol dito sa mga binitaong salita ni Congressman Leviste? Ruth, ayaw patulan ng Malacanang. Etong sinabi Tama lang kasi waste of time para patulan. Yung mga crying babies na ganyan, hindi pinapatulan yan. Kaya nga umiiyak Kulang. May kulang sa kanila. Boom! Sabi ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na parang meron daw de facto martial law sa ating bansa. Ang sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may mga maling opinyon na hindi deserve bigyan ng komento. Tama, correct. I agree on that, 'di ba? Kaya nga tayo, 'di ba? Meron kahit ako, may mga hindi dapat akong sagutin kasi wala namang kwentang sagutin. Tsaka para saan pa, 'di ba? O magsawa kayo diyan. Basta ako ang pakialam sa inyo. Hindot ang inumin nyo. Boom. Oh. Dagdag pa ni Castro, kahit daw mga miyembro ng media ay mararamdaman naman kung totoo o hindi ang sinasabi ni Leviste. Correct. Mga kaiksena, lahat ng mainstream media, 'di ba? Sila ba ginigipit ng administrasyon? Ang laya-laya nga Direct, paano naman daw yung yung DCAR na SMNI o yung SMNI? Kung titignan nyo mga kaiksena, yung ginagawang pagbabalita ng SMNI at mga title nila at kanilang thumbnail, puro clickbait at fake news. 'Di ba? At puro negatibo talagang kasinungalingan na nilalabas. Tapos, may ginawa ba si Pangulong Bongbong Marcos sa inyo? Wala. Lalo na yung mga vloggers nila. Kung paano nila gawa ng kwento, dun pa lang sa paggawa ng video ng pulburon. 'Di ba? Yun ba yung may de facto martial law? Ang laya-laya nga ng mga DD-shit vloggers bumanat Kahit nga mismo politiko, pag bumanat kay Pangulong Bongbong Marcos na side ng mga Duterte, ang laya-laya. May de facto martial law. Impacto ang meron. Boom! Sino direct? Si Joey. Sino to? Kasi, yung book kasi. Ano ba yun? Ang pangalan to, impacto na to. Sabi kasi ni Leviste, ang mga kritiko ng administrasyon ang unang nakakasuhan. Pero banat sa kanya ni Castro, kahit daw panay-panay ang pag-aakusa ng kritiko laban sa Pangulo, ay hindi naman nagsasampa ng kaso ang Pangulo. Di ba? Hindi niya nagigets yun, mga eksena. O talagang walang utak tong si Leviste. Alam na alam ninyo yan, mga kaiksena, kung gaano kalala ang paninira at ginagawang fake news kay Pangulong Bongbong Marcos at the worst pa, si First Lady. Iskandal, kung ano-ano. Sinimulan sa paglabas ng kanilang puting ahas na ang daming inakusa. May nakulong? Boom! Ha? Yankee! May tao, wait lang.
Sorry. May tawag dito. May Shopee. Boom! Pasensya na kayo. May interruption lang ha. Wala akong pambayad. kaya si Marites yung pinagbayad ko. Sorry po. Okay, tuloy tayo mga ka-eksena. Paki-like muna, paki-like. At huwag kalimutang tawag dito, i-share na rin. Type action muna. Continue tayo. Dali. Akala ko ISIS. So, ayun, wait lang. Oo nga, ito na wait lang. Boom! So, yun na nga mga ka-eksena, wait lang ha. Yan. Okay na. Yan. Sensya na. Ganun talaga. Yan inaasahan. May Shopee. Tara ba ako? So, doon. Di ba mga ka-eksena, alam na alam ninyo kung gaano kagrabe at kalala ang bunganga ng mga vloggers ng DD shit o ng DD list o ng Duterte. Ikaw din direct, na rin ang bunganga mo, matabil ka na rin nang dahil sa kanila. 'Di ba? Kasi kung magpapadaig tayo sa kanilang bunganga, wala. Lalamunin tayo ng buo ng mga yan. Kasi yun ang kanilang style na kailangan. Gumamit sila ng mga salitang fake news, salitang mga mura, salitang mas... tayo medyo... kinaano pa naman natin, pinipigilan pa natin. Pero mabalik tayo mga ka-eksena. Nakita nyo kung paano gumawa ng fake news ang SMNI, paano gumawa ng tag dito, mga clickbaiting itong mga bayaderos, 'di ba? Ilan na sila? May ngungu pa. 'Di ba? Sasabihin nyo hindi sila bayad. Tingnan nyo meron pang istasyon ngayon sa SMNI. Ang atake lang para tirahin ng presidente, administrasyon at i-promote si Sara. Obviously, di ba? Boom! Tayo, dinidepensahan natin ng presidente at pinapakita yung kanyang mga nagagawa, accomplishment kasi walang kagaya ng sa mga DD list na talagang napakarami nila, 'di ba? Talagang ang layo Kaya kahit sa ganung pamamaraan, ginagawa natin na pag may nakita tayong magandang ginawa ng administrasyon ng Pangulo, inilalabas natin at nagbibigay tayo ng opinion. Etong mga DD list vlogger. Alam mo kung saan talaga sila, 'di ba? Saan talaga sila tutungo ng kanilang propaganda. At kitang-kita mo talaga yung propaganda nila. Pero lagi nila sinasabi, gugurgurin daw sila. Boom! 'Di ba? Hanggang ngayon, sinong DDS vlogger o DDS influencer o tag dito, kilalang supporters ng DD Lisang patay na. Boom! 'Di ba? Sino? Kasi yan ang lagi sinasabi nila, gugurgurin pero tamo si Marlica, 'di ba? Gugurgurin daw, buhay na buhay pa. Yung mga EDSA vloggers nila nagugurgurin daw. Asan sila? Buhay pa. Boom! 'Di ba? Ito pa mga ka-eksena. Sa panahon ni matandang fentanyl, doon mo talaga masasabi na merong de facto martial law. Kasi yung talagang matibay at talagang solidong kritiko ni Digong, talagang pinapatahimik ni Digong, di ba? Anong ginawa? Pinakulong talaga. Nagpasara talaga ng estasyon, di ba? Boom! Yun ang literal. Direk, paano naman yung sa SMNI, di ba? Pinasara din sila. Si Pangulong Bongbong mas may gawa nun.
Hindi ba meron paglabag yung SMNI na ginawa at iba ang nag-file sa kanila? Hindi naman si Pangulong Bongbong Marcos kagaya ni Digong. Na aminado si Digong, naggagamitin niya ang lahat ng kapangyarihan niya para ipasara yung ABS, di ba? Kahit ayaw ko sa ABS, pero yung palang ginawa ni Digong, gumamit siya ng kanyang kapangyarihan o abuse of power. Kita niyo yun? At yung inamin ni Digong na mga tanim intriga, tanim ebidensya, tanim witness sa panahon niya. Boom! Oh. Saan ngayon merong de facto martial law? Tingnan nyo, pagkumparahin nyo mga kaiksena, yung mga vloggers ng kabila at ng vloggers ng government. 'Di ba? Sino ang malala na magbigay o maggawa ng hindi tunay na balita? Sige, tingnan nyo. Tingnan nyo. 'Di ba? Oh. Sino? Boom! Tuloy tayo. Saan ba ako? Hindi yan. Dito. Ay, wala. Dito. Oh. Ang mga lumalabag lamang daw sa batas ang dapat kasuhan dahil may batas na umiira. Saka ito, kabubuhan nito no, mga kaiksena. Ikaw, kaya ka nakakasuhan, kaya ka nandyan ngayon sa sitwasyon na ganyan dahil sa katarantaduhan mo. At ang nagsampa sa'yo o sino man ang merong nagreklamo sa'yo, hindi si Pangulong Bongbong Marcos yun, engot. Boom! Diba? Kay Barsaga, sino ba? Kritiko siya ng gobyerno, diba? Ngayon, may ginawang katarantaduhan. Oh, ngayon, nakasuhan. May kinakaharap na kaso at pwedeng makulong at magmumulta. Sino nagkaso? Ako ba? Boom! Diba? Sino nagkaso? Yung rason, di ba? O si Pangulong Bongbong Marcos ba? Hindi. O, saan nyo isisisi? Kumbaga, yung ginawa mo, kaya ka ngayon nagigipit at sinasabi mong pinatatahimik ka dahil makakasuhan ka, dahil yun, sa kagawan nila. Di ba? At ikaw ang mananagot nun, ikaw ang gumawa nun eh. Alam nga namang ginawa mo, tapos makukulong ibang tao. Boom! Raulo lang no? Oh. Sa ating bansa. Samantala, mistulang pag-atake na rin daw sa administrasyon ang pagsasampa ng impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi totoo yan mga kaiksena. Hindi naman sabi ni Pangulong Bongbong Marcos na wag kayong mag-impeach sa akin, kumbaga hindi sila humahad lang. Pero yung impeachment, may tuturing nga talaga yon na pag-atake. Kaya lang, pero ano sabi ng Pangulo? Feel free, di ba? Kumbaga, karapatan niyo yan, walang problema. Kung merong martial law de facto, malamang sa malamang, pinigilan kayo makapag-file ng impeachment. Malamang sa malamang, hindi kayo makakapag-file. At malamang sa malamang, ang unang magre-react at ang unang maglalabas sa social media at sa kalsada kung merong martial law o de facto martial law, ay walang iba kung hindi Makabayan Black, yung mga makakaliwa, yang mga yan ang unang iiyak sa labas ng kalsada. Boom! Sa labas ng kalsada. Sa labas naman yung kalsada. Correct me if I'm wrong, but I think I'm right. Boom! Tama ba o? Tama ba o? Tama ba ako? Yes po, idol. Di ba? Nang kubetang putak nito ni Leviste, bulok. Sabi ni Jose Castro, ang anumang pagsasampa ng impeachment complaint ay hindi lang nakakaapekto sa Pangulo, kundi maging sa ating ekonomiya at sa bansa. Gayunman, hindi ito dahilan para huminto ang Pangulo sa pagpapatuloy sa kanyang trabaho. Tiniyak din ng Malacanang na iginagalang ng Pangulo ang anumang aktibidad at desisyon ng House of Representatives, kaya mas maiging hayaan daw ang impeachment process na gumulong ay... Di ba? Walang problema kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi kagaya ni Sara, takot na takot sa impeachment. Hayaan nyo, gumulong ang impeachment, hayaan nyo. Kung ano ang tama, gawin nyo. 'Di ba? Kahit kay Sandro Marcos, anong sabi niya kay Sandro Marcos? Gawin mo kung ano ang tama, gawin mo kung ano yung obligasyon mo sa taong bayan. 'Di ba? Dahil siya yung sa kanya ibibigay yung impeachment, anong ginawa ni Sandro Marcos? Para maging walang bias at walang maging hadlang,
nag-inhibit si Sandro Marcos. Ibig sabihin, hindi siya mangingialam dyan. At may tatayong ibang kasama nila para saluhin o ayusin yung impeachment kay PBBM. Kasi anak siya eh. 'Di ba? Kahit pa sabihin niyang papayagan niya, iba pa rin yun. 'Di ba? Mas magandang nag-inhibit. Ganun ang totoong pagkilala. 'Di ba? Sa karapatan ng ating mga kababayan para walang masabi. Sige, hindi na ako makingialam. Kayo na lang po, bahala na kayo dyan. Kasi mahirap magkaroon pa ng butas o masilip pa, di ba? So, hindi kagaya nung kay Sara. Ngayon, paano mo masasabing may martial law, de facto martial law? Libiste, gonggong ka rin eh. Ayon sa batas, naritong pahayag ni Yuse Castro. Kinagalang po ng Pangulo kung ano man po ang mga activities, ginagawa at mga desisyon po ng House of Representatives. So hayaan po natin ang proseso na umandar na naaayon sa batas. Oh. Ruth, Huwag ka na magsalita. Eto, para naman sa mas maliwanag pa, eto, bibigyan ko kayo ng isang video na ang magsasalita ay aminado at literal na anti-Marcos. Pero ito ang kanyang sasabihin. Ito, si Attorney Palsis. Pagkakataong ito, makakausap natin ang public interest lawyer, political analyst at blogger na si Attorney Jess Falsis. Take note mga kaiksena, anti-Marcos yan. Literal, legit yan. Magandang hapon po, Attorney Jess, at welcome po ulit sa Arangkada Balita. Good evening, Sir Jack and Ma'am Nina. Good evening sa lahat ng mga nakikinig. Alright, Attorney, sabi kanina ni Congressman Leandro Leviste dun sa report, de facto raw na nasa ilalim tayo ng martial law ang bansa at sa legal na pananaw, ano po ang tingin nyo dito sa kanyang sinabi? Posible po ba itong mangyari kahit walang formal na deklarasyon ng martial law? Well, that's ridiculous, no? Ridiculous. Spell direct. Ridiculous. Capital R-E-D. Red. Boom. From any standpoint, that is ridiculous. Una, walang seryosong human rights watchdog or mga martial law survivors that echo his sentiment. Siya ang pinakaunang nagsasabi niyan and wala siyang basis. Kasi for him to say that, dapat siguro tumingin muna siya sa lente ng mga martial law survivors, yung mga tunay na biktima ng martial law noon, for him to be able to say that. Correct, di ba? Anong alam mo? Di ba? Anong iniiyak mo? Kami nga dito na totoong biktima eh. Wala namang ganun nangyayari. Noong panahon, sige, pwede. Pero wala nga. Kami ang unang magsasalita. Kami ang unang magre-react at makikipaglaban kung merong ganyan ngayon. Wala eh. 'Di ba? Thank you po, Ma'am Nets. Thank you so much. And walang nagsasabi na ganun. Lahat ng mga human rights watchdogs, of course, hindi pa din nawawala ang iilan ang mga ibang human rights violations kahit sa ilalim ni President Bongbong Marcos. And alam naman natin na yung tatay niya was credibly accused and there were credible cases of torture, human rights violations, salvage, etc. Kaya nga meron tayong batas eh. May batas tayo on compensation for martial law victims. So, nung panahon na yon, documented na yon. Kung i-compare mo ngayon, ang de facto, Sir Jack and Ma'am Nina, ang ibig sabihin niyan, merong martial law kahit hindi mo ideklara. Hindi legally nag-declare ng martial law ang isang presidente, pero kung sinasabing may de facto, parang yung epekto ng martial law tsaka yung characteristics or nature ng martial law nangyayari na tingnan natin ano ba ang characteristics and effects or consequences of martial law for him to be able to see that. Para bang nung panahon na yon nasa silence ang mga kritiko? Yun ang number one accusation niya. Of course not. You have Leandro Leviste himself, you have Kiko Barzaga, you have Toby. Correct. 'Di ba? Silang tatlo kasama si Toby Chanco kung paano nila batikusin at gawa ng kwento ang administrasyon, si PBBM, na ano ba sila? 'Di ba? Kung meron nga silang magiging kaso, ay kaso ito, hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang may gawa. 'Di ba? Dahil sa kanilang mga
libelous accusation and contempt. Hindi ba? Chanko, you have DDS bloggers saying everything that they want to say. And we have to note, yung mga DDS bloggers, Pati pa isama mo na, Attorney Palsis, yung mga DD-list, mga supporters nila, mga abnormal. lahat ng mga gusto nilang sabihin ng masasama. Ako, I am not a supporter of President Bongbong Marcos. Everybody knows that. I'm also anti-Marcos. But the DDS bloggers, the way they say it, yung accusations nila na, let's quote them, no, hindi to sa akin, bangag, yung mga iba pang, grabe yung mga salita nila. Hindi ko na nga maulit kasi talagang grabe. They're allowed, they're free to say that, and nobody's filing cyber libel cases against them or inciting to sedition kung mga political opinions lang, like bangag, ganyan, kahit masasama pa yung mga salita. Kung ang sinasabi ni Leandro, dahil mayroong mga kinakaso sa kanya, di umano for his solar franchise, sariling pananagutan niya yon, ibang usapan yon. Hindi naman yon konektado sa issue ng mga revelations niya, quote-unquote, tungkol sa Cabral files. Hindi naman, wala namang kinalaman yon. Independent yung kanyang anti-corruption crusade for DPWH doon sa pag-iimbestiga sa solar franchise niya. Hindi siya pinapatahimik. He is being held accountable for his own violations, if ever may violations. And yun nga, Kaya nga, madaling sabi mga ka-eksena, yung actions mo, o kahit ako, di ba, di rin posible, na kailangan talaga, accountable ka dyan eh. Ikaw direct, paano ka? Ganun talaga, kung meron may dumating sa aking puntong ganyan, papanindigan natin at haharapin natin yan. Ganun lang yon. Pero hindi mo pwedeng isipin na dahil sa may na ganyan sa'yo, pinapatahimik ka na kagad ni ganito, ni ganyan, gugurguring ka na. Boom! Martialo na. De facto martialo. Gunggong! Attorney, siguro baka ituturo din niya yung nangyayari kay Congressman Barzaga. Pero kaya naman na din kinasuhan si Congressman Barzaga, ay nagmalabis din naman. Kita nyo mga ka-eksena, di ba? Halos magkakaparehas yung aming mga nabibitawan din dito. Bakit kanyo? Kasi ang basic lang naman intindihin no nangyayari. Kasi hindi totoo yung sinasabi ni Libisting may de facto martial law. Di ba, Tony Gepiala? Maraming thank you 2 years na akong ka-eksena direct. Be a member ka-eksena. Thank you palagi. Di ba? Huling-huli mo eh. Diba, inakusahan niya yung businessman na si Enrique Razon. At pati sinabi niya yung mga ilang miyembro ng Kamara ay yun parang tumanggap ng ano. Diba, I mean, meron talaga accountability eh. Hindi naman sila basta kinasuhan dahil kritiko sila. Tama po ba? Doon na tayo papunta. We have to compare panahon ni Duterte, yung sinasabi niyang de facto martial law, mas may de facto martial law noon kasi yung mga kaso against De Lima, kaso against Trillanes, kaso against VP Leni Robredo like inciting to sedition, sinasabi ng mga human rights lawyers, sinasabi ng mga human rights watchdogs at saka ng mga press freedom advocates na yun ang de facto martial law kasi walang basihan, talagang kalokohan yung pag-cancel ng amnesty ni Trillanes, yung bogus drug cases na ngayon vindicated si Congresswoman Laila De Lima at yung kay VP Leni na walang namang inciting to sedition, walang basihan, pero kinasuhan lang kasi nga kailangan takutin, kailangan patahimikin. Ang nagsasabi noon was not a politician. Ang nagsasabi noon na pasista si Duterte at may de facto martial law noon sa Pilipinas were human rights lawyers and human rights watchdogs, not politicians like Leandro Leviste. So, kung didepensahan niya yung kanyang kaibigan na si Kiko Barzaga at sasabihin niyang palusot para lang magmukhang cover na kinakasuhan sila ni Kiko Barzaga, mga kritiko ng administrasyon dahil lang na nagkikriticize sila. Yung mga kaso nila, walang nagsasabi na human rights lawyers na pinapatahimik sila or baseless yung mga yon. Lahat yon yung kay cyber libel kay Kiko Barzaga, there's a basis for that. It's a valid case. And the government is not the one filing it. It is Enrique Razon, a private person, hindi siya politiko, hindi siya state apparatus ng gobyerno. He's a private person trying to vindicate his reputation because he was being defamed clearly by this congressman na actually mas malala yun. Imagine a public person, a congressman, a person in power is defaming a private person kahit bilyonaryo pa yon. So that is not
martial law. That is accountability by filing cases in court. And by the way, Sir Jack and Ma'am Nina, filing cases in court is the smallest or weakest indication of martial law. Kapag nag-file ka ng kaso in court and you're allowed to go through due process, that is an indicator of democracy, not martial law. Pag martial law yan, dapat deseparasido. Bigla ka na lang mag-disappear or merong enforced disappearances or salvage. Bigla ka na lang makikitang patay a day later or a week later. So, yun yung mas clear indicators ng martial law na may torture, human rights violations, enforced disappearances. If you file cases in court, kung matakot ka dahil kinakasuhan ka, baka dahil may pananagutan ka, that's not martial law. That's accountability. Oo nga. Di ba? Very well said, Attorney Jesus Palsis. Thank you for that. Di ba mga kaiksena? Ang liwanag kung may de facto martial law, wala nang batas-batas, wala nang kaso-kaso, matik, patay ka. Sa panahon na digong yan di ba? Pagka naano ka ni digong, patay ka. Boom! O, tama, mali. Wala nang inosente, patayin nyo yan. Boom! Sa panahon ng Pangulong Bongbong Marcos, kita nyo naman mga kaiksena kung gaano kalaya yung mga Duterte vloggers at Duterte supporters nila, kung gaano magsalita sa social media. Pati AI, gamit na gamit nila. Diba? Matindi yung tama talaga ni Leviste, no, mga kaiksena. So, dyan pa lang, kitang-kita mo Kitang-kita mo na guilty si Leviste sa ginawa niya Hindi siya, tawag dito? Wait lang, dami nagte-text Wait lang, kumalma kayo dyan. Tawag dito? Hindi talaga siya makakalusot dito sa ginawa niyan to. Marami talagang magagalit, magre-react. Kasi, tawag dito? Walang kahit anong gahibla ng martial law na dumadaloy sa hangin. Pag sinabi kasing martial law, mga kaiksena, talagang matatakot ang tao na yan. Diba? Ultimong media, masasilence yan. Hindi Padami nga itong mga mainstream media at mga nag-online, nagla-live para magbalita. Diba? Kahit sino na nga lang nakakapag-live ng kung anong gusto nila. Tapos, may martial law, de facto martial law. Diba? Bukod pa doon, totoo yun, mawawala ka talaga pagka halimbawa, ingay mo lagi mo ikaw vlogger ka, patay ka sa akin. Sino ba madalas nagsasabi ng ganyan? Di ba yung mga DDS vloggers, nananakot sa mga BBM vloggers, di ba? Lagi may iniaanong banta, kesyo hahanapin ka namin, kesyo ganyan, huling mo na yan, yari ka, may araw ka rin. Sila yung may gumagawa ng ganon, hindi yung gobyerno. Boom! Sira ulo no? So, mga kaiksena, tag dito, dahil kapos ako sa oras, talagang hanggang dito lang yung oras ko. Sana makapag-live tayo mamaya. So, tanong, maliwanag sa maliwanag o hindi? Meron ba? Kayo sumagot. Meron ba na de facto martial law gaya ng sinasabi ni Impactong si Leviste? Meron o wala? Boom! Pakisagot. 1, 2, 3, let's go. Pakilike na rin. Dagdag pa natin. Isa pang tanong. Sinungaling ba si Leviste? Boom! Oo o hindi? Ito pa, pangalawang tanong. Oo o hindi? Sinungaling ba si Leviste? Boom! 1, 2, 3. Once again. Once again. Once again. Grabe, no? Hindi kayo na sumagot. Kaya yung mga magti-team replay ng live natin,
pakiano na lang din ha. Sumagot kayo kung magi-replay kayo ha. Mag-comment kayo dito para makita ng lahat ng manonood din. Okay? So mga ka-eksena, pansamantalang puputulin muna natin ating programa dahil tayo po ay merong kailangang ayusin at may dumating na Shopee. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating mga moderators, Kabugera, Senadora, Spice Girls, mga members natin at lahat kayo lahat, di ko na maisa-isa dahil we're running out of time, but I love you. At syempre, hindi na rin ako mag-outro. I-end na lang natin to at bigla na lang akong mawawala. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless and see you again in another one. Ito po yung likod, Direk Freddy Valera, nag-iisang Kabugera. Thank you so much and I'm out. Bye.